Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, kapatid. Kumusta na kayo? Sa araw na ito ay gusto kong magbahagi muli ng salita ng Diyos na makikita sa Genesis 12, 1-5. Mystery call. Misteryo ng tawag. Misteryo ng katawagan. Ito ay kwento sa buhay ni Abraham. Promised land, lupang pangako. Voice of God. Boses ng Diyos. Bakit susunod si Abraham sa Panginoon? Dahil ang Diyos ay nagsabi sa kanya. Tinawag siya. Si Abraham ay narinig niya yung boses ng Diyos. Very clear voice of God that called Abraham. It was God who spoke to him. He was not doubting. There's no double-minded. Hindi si Abraham nagdalawang isip na susunod sa Diyos. Dahil narinig niya mismo ang boses, ang tawag ng Diyos na napakaklaro, very clear that Abraham heard God. So, ganun din sa atin yan, di ba? Kung meron mang gusto na ipagawa ang Diyos sa atin, kung ito ay klarong-klaro na sinabi ng Diyos sa atin, sinabi ng Diyos sa iyo na gawin mo yan, sinabi ng Diyos sa akin na gawin ko ito, din susundin ko dahil sinabi ng Diyos. Missionary journey, misyonerong paglalakbay. Saan ba ipinanganak si Abraham? Ur of Chaldees, Mesopotamia. Yun ang birthplace ni Abraham na sa kasalukuyan ay pwede kayang nasa Nasirayan in southern Iraq. Ang Diyos ay nangako sa kanya na dadalhin sila sa bagong lupa, doon sa Canaan, a land flowing with milk and honey. Magmula sa Mesopotamia ay pupunta siya doon sa Canaan. Bagong lupa, bagong tirahan, from old to new place. Lipatan na. Galing sa familiar place to unfamiliar. From the known to the unknown. Missionary journey. Mag-journey si Abraham kasama ang kaniyang asawa na si Sarai, ang kaniyang pamilya, ang kaniyang mga servants dahil meron din siya, ang kaniyang pamangkin dahil meron din siya. At lilipat sila mula sa Mesopotamia at doon papunta sa Canaan. Specific conditions, iyak na mga kondisyon. Sabi ng Diyos, leave your country, your household, your relatives, your family, and go to the land that I will show you. Iwanan mo ang lahat. Ibig sabihin, merong giving up rights. Yung kaniyang bansa, yung kaniyang pamilya, yung kaniyang mga kaibigan, relatives, clan, ay paiwanan ng Diyos sa kaniya. Yun ang kondisyon ng Diyos doon kay Abraham. Yung kaniyang trabaho, yung kaniyang negosyo kung meron man, yung kaniyang sariling pangarap, dreams and desires. Ibig sabihin, merong cutting bridges, cutting the connection to the old friends, cutting the connection sa mga kaibigan niya, sa kaniyang mga trabaho, coming out from comfort zone. Stop looking back, leaving it behind kung ano man ang mga panaginip mo. Burning the dream, sunugin mo na. Sundin mo ang conditions ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos sa panahon na yun ay napakaseryoso doon kay Abraham na tinawag niya. Na iwanan ang Mesopotamia, iwanan na ang lahat at sundin ang Diyos, ang kalooban ng Panginoon upang magpunta doon sa promised land sa Canaan. Napakahirap i-give up yung mahal mo na. Napakahirap na iwanan yung mga alam mo na, yung mga nalalaman mo na. Ngunit, yun ang tawag ng Diyos kay Abraham. Narinig niya ang boses ng Panginoon. Clear na clear. At magpunta siya ngayon sa isang bansa na hindi niya alam. Bago ang lahat. Ganon din sa atin yan, mga kaibigan, kapatid.
Ano ba ang sabi ng Diyos sa iyo? Siguro, yung iba sa atin, lugar yung mga iniiwanan natin na pinaiwanan ng Diyos. Maraming sinabi ng Diyos na kailangan nating i-give up, di ba? Halimbawa sa amin, iniwanan namin ang Mindanao para pupunta dito sa Luzon, Mystery Call, di ba? Pwede siguro na hindi lugar ang iniiwanan. Pwede rin yung mga bisyo. Pwede rin yung mga gawain na masama na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Ayun din ang gustong paiwanan ng Panginoon. Di ba? Baguhin tayo ng Diyos. Magpabago tayo sa Diyos. Di ba? Ano ba ang sinabi ng Diyos sa iyo para iwanan mo? Para itakwil mo yung mga nakaraan na hindi na dapat gagawin sa harapan ng Panginoon. Mystery call, misteryosong tawag. Promising life, magandang buhay. Buhay na nabalot ng magandang pangako ng Panginoon. Great nation, malaki na bansa, bantog na bansa. Ang Diyos ay nangako kay Abraham na gawin siyang malaking bansa. Nagagawa ang Diyos ng bantog na bansa, makapangyarihan na bansa, ipinangako ng Diyos sa kanya. Na ang Diyos mismo ang author, ang Diyos mismo ang gagawa at gumawa. Na ma-experience ni Abraham ang kapangyarihan ng Diyos, binigyan siya ng pangako ng Diyos. Na ang buhay niya ay punong-puno ng biyaya ng Diyos. Great nation. Nangyari ba yun? Siyempre, Israel, di ba? Pinagpala ng Diyos ngayon. Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham noong unang panahon. Genesis chapter 12 at nangyari. Napakagandang buhay, promising life, ginawa ng Diyos. Ganon din sa atin, mga kaibigan, kapatid. Kung anuman ang sinabi ng Diyos sa iyo, kung anuman ang sinabi ng Diyos sa akin, pangako ng Diyos, ito ay mabigyan ng katuparan. Dahil ang Diyos ay totoo. Totoo siya sa kaniyang mga sinasabi. Totoo siya sa kaniyang mga pangako. Ang pangako ng Diyos ay palaging nabigyan ng katuparan. Masterpiece of God. Obra maestra ng Diyos. Work of God. God was the designer sa bansang Israel. Sa mga lahi ni Abraham, ang Diyos mismo ang designer. Ang Diyos mismo ang author ng kanilang buhay. Masterpiece of God. Descendants ni Abraham, ang Diyos ang nag-design sa kanila. Ang Diyos ang nangunguna sa kanila. Blessed by God. Pinagpala ng Diyos. Si Abraham ay binigyan ng Diyos ng lupain kung saan siya mananatili at maninirahan kasama ang kanyang asawa na si Sarai at ang kanyang mga relatives, mga tao na kasama nila habang sila ay nag-journey. Binigyan siya ng anak at maraming descendants. Hindi mabibilang na lahi ang ibinigay ng Panginoon kay Abraham. Napakagandang kinabukasan, pinagpala siya ng Diyos. Dahil ang Diyos ang creator, dahil ang Diyos ang source ng lahat ng mga biyaya. Pinagpala siya ng Diyos. Kung ating tingnan ang bansang Israel ngayon, ay pinagpala ng Diyos. Napaka-fertile ang lupain, fruitful land, fruits and vegetables, advanced in technology, at halos taon-taon ay meron silang tinatawag na aliyah or mga Hudiyo na nakatira sa iba't ibang mga bansa at umuuwi sila sa Israel. At taon-taon, thousands of foreigners, turista na bumibisita sa bansang Israel. Pinagpala ng Diyos. Kami 2 bisis na nakabisita sa Israel at nakita namin na ang bansang Israel ay pinagpala ng Diyos. Aming natuklasan, aming nakita kung paano ito pinagpala ng Diyos. Yung lahi ni Abraham ay pinagpala ng Diyos. Mysterious call, misteryosong tawag, misteryosong katawagan ng Diyos kay Abraham. Prominent person, kilalang tao. Abraham or Abraham. Na si Abraham ay binago ng Panginoon ang kaniyang pangalan. Ginawang Abraham. Abraham means exalted father. God gave him
a new name. Abraham means father of a multitude. Meaningful name, designed by God. Ang Diyos mismo ang author, ang Diyos mismo ang nag-iisip na magkaroon siya ng bagong pangalan. Ito ay kaniyang ibinigay kay Abram na naging Abraham. Channel of blessing, daluyan ng pagpapala. God is the source. God blessed Abraham. Sabi ng Diyos sa kanya, I will bless you. Pagpalain kita. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng pagpapala sa kanya. Abraham was blessed by God abundantly. But God wanted Abraham to become a channel of blessing. Na hindi lang na pinagpala siya ng Diyos, ngunit gusto rin ng Panginoon na siya ay magiging daluyan ng mga pagpapala na kaniyang matanggap galing sa Diyos. Ibig sabihin, si Abraham ay magiging instrumento na pagpalain ang iba. At siya ay nagiging instrumento ng Diyos to bless other people, to bless other countries. Sabi doon na, blessing all families of the earth. Sa pamamagitan ng Israel, ay ating narinig at nadiskubre na mayroon palang Diyos. Di ba blessing yon? Sa pamamagitan ng kanyang mga descendants na nakatira sa iba't ibang mga bansa, ay natuklasan natin na mayroon palang Diyos. Mayroon palang Diyos na naglikha ng langit at lupa. Tayo na mga Gentiles ay ating natuklasan na mayroon palang Panginoon. Sa pamamagitan ng Israel ay nalaman natin na mayroon palang Biblia. Mayroon palang napakagandang mensahe na magmula sa Old Testament, New Testament. At sa pamamagitan ng Israel at sa mga apostles ni Jesus, mga disciples ni Jesus, na mayroon palang tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At tayo ay nung narinig natin ang Panginoong Hesus sa pamamagitan nila, sa pamamagitan ng messengers of God, ay kusang tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas sa buhay natin. Tayo ay hindi na mapunta sa impyerno. Tayo ay magkaroon na ng ugnayan sa Diyos at nakamtan natin ang tinatawag na eternal life, everlasting life, buhay na walang hanggan na makasama ang Panginoong Hesukristo, makasama ang Diyos Ama, makasama ang banal na Espiritu Santo habang buhay doon sa kanyang kaharian sa langit. Ginamit ng Diyos si Abram, ginamit ng Diyos si Abraham, ginamit ng Diyos ang lahi ni Abraham, descendants of Abraham, mga tao sa Israel, mga mensahero ng salita ng Diyos, ginamit sila upang ating makamtan, malaman ang katotohanan na nagbigay sa atin ng kaligtasan sa buhay natin. Di ba mystery yun na ating na-discover dahil sa tawag ng Diyos sa kanyang lingkod, Abraham. Nagiging channel of blessings, daluyan ng pagpapala. Number 1, spiritual blessings. Diba? Ikaw din, ako din, pwede rin gamitin ng Diyos na channel of blessings, daluyan ng pagpapala para sa ibang mga tao na hindi pa nakatanggap ng mensahe ng Diyos. Obedience check, suriin ang pagsunod. Sabi doon, Abram left, Abram departed. Suriin ang pagsunod. E-check yung obedience. Si Abram ay umalis from Ur of Chaldees, Mesopotamia. Iniwan ang kaniyang mahal na lugar, iniwan ang kaniyang mahal na trabaho, iniwan ang kaniyang bansa, yung kaniyang lupang sinilangan, kaniyang mga pangitain, panaginip, pangarap sa kanilang bansa. Iniwan ni Abram at sumunod sa Diyos at pumunta doon sa Canaan. Si Abraham ay obedient person. Sumunod siya sa Diyos. Kaya natamo niya ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Kaya natanggap niya ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Dahil sumunod siya yung mga conditions ng Diyos ay kaniyang sinunod. Pero mga katanungan tayo, paano kaya kung si Abram ay narinig niya ang busis ng Diyos? Klarong-klaro. Kaya lang hindi siya sumunod sa Diyos.
Paano kaya kung narinig ni Abram ang busis ng Diyos, ngunit hindi siya sumunod sa Diyos? Nag-disobey siya sa Diyos. At hindi niya iniwanan yung mga tiyak na kondisyon ng Diyos. Matanggap ba niya ang pangako ng Diyos? Siyempre hindi, di ba? Matanggap ba niya ang mga pagpapala ng Diyos? Siyempre hindi, di ba? Dahil ang sabi ng Diyos sa kanya, iwanan mo dahil dadalhin kita sa bagong lupa, Kanaan. So ibig sabihin, ang Diyos ay hindi naglalaro. Napakaseryoso ng Diyos nung siya'y kaniyang kinausap si Abram. God was very serious. Hindi siya nagbibiro. Kaya nung nakita ng Diyos na si Abram ay napaka-obedient sa kaniya, kaya yung pagpapala ng Diyos, blessings of God, ay ibinuhos kay Abram, ibinuhos doon kay Abraham hanggang sa kaniyang mga lahi. At hanggang ngayon, makikita natin na ang bansang Israel ay pinagpala ng Diyos. Dahil merong isang tao na kagaya kay Abraham at sumunod lamang sa Panginoon. Kumusta tayo mga kaibigan, kapatid? Ano ba ang sabi ng Diyos sa atin? Ano ba ang pagbabago na gustong baguhin ng Diyos sa buhay natin? Ano ba ang kailangan natin i-give up? Ano ba ang kailangan natin na itakwil sa buhay natin? Ano ba ang sinabi ng Diyos sa buhay? Ano ba ang conditions ng Diyos na kailangan mong putulin na? Kailangan mong talikuran na? Pwedeng lugar, pwede rin mga desisyon mo sa buhay or sa sarili mo. Ano ba ang gustong paiwanan ng Diyos sa iyo? Ikaw lang ang nakakaalam niyan, kaibigan, kapatid. Amen ba yan? Praise God. Mystery call. Misteryo ng tawag. Misteryo ng katawagan. Praise the Lord, mga kaibigan, kapatid. Hopefully sa araw na ito ay meron tayong napupulot, nakukuha, naintindihan sa salita ng Diyos. God bless you. Jesus loves you. Praying for you. Shalom.